Manood, makinig, matuto. Manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Magandang araw mga bata! Andito na naman si Teacher Eric ng SDO Iloilo City. Muling maghahatid sa inyo ng napakagandang kwento sa araw na ito. May alam ba kayong kakaibang kwento? Tamang-tama! Ngayong araw ay maikukwento ako sa inyo. Isang nilalang na hindi pa natin nakikita, pero sa sabi-sabi, naroon sa ilalim ng dagat. Gusto nyo bang malaman? Kaya makinig kayo sa kwento na isinulat ni Binibining Maciel Loveless Piñas at iginuhit ni Ginoong Brando Banga ng SDO Iloilo City. At ang kwentong ito ay nanalo ng unang gantimpala sa National Story Writing Competition. At ang pamagat nito ay si Kasanag at ang huling Bakunawa. Usap-usapan noon sa mga kapuluan sa Isla de Gigantes ang isang halimaw sa tubig na gustong kainin ang buwan. Sa tuwing umaahon daw ang tila serpiente, tila dragon na nilalang, nagsisigawan ang mga tao. Bakunawa! Bakunawa! Pagkatapos, lalabas ang lahat sa kanilang bahay. May nagpapatunog ng tambol, may nagsasalpukan ng mga metal. Lahat ng ingay ay pangontra sa Bakunawa. Ito lang daw ang tanging paraan upang masindak ang halimaw at bumalik sa kailaliman ng dagat. Matagal nang naririnig ni Kasanag ang kwentong ito, pero hindi siya naniniwala. Maliit pa lang noon si Kasanag nang namatay ang kanyang ama, kaya siya ang naghahanap buhay para sa kanyang pamilya. Araw-araw pumupunta sa laot si Kasanag upang manghuli ng isda. Ang iba sa nakukuha niya ay dinadala niya sa kanyang inay bituon para lutuing ulam. Ang iba naman ay pinagpapalit niya sa bigas at mga prutas. Isang hapon, pumalaot ulit si Kasanag upang manghuli ng iba pang makakain. Matagal na akong sumisisid sa dagat, pero nibuntot ng Bakunawa, wala naman akong nakita, sabi niya. Malapit nang dumilim ang kalangitan, kaya sumagwan ng pabalik sa pampang si Kasanag. Bigla na lang, may natamaang matigas na bagay, ang kanyang bangkang maliit. Tumingin siyang bahagya sa ilalim ng bangka. Bigla na lang bumulagta ang isang hayop na ngayon lang niya nakita. Mula ulo hanggang leeg nito ay tila 10 metro ang haba. Humarap sa kanya ang higanting halimaw. Nanginginig na pinulot ni Kasanag ang manipis niyang sibat. Ito na ba ang tinatawag na Bakunawa? Ang tanong sa isip ni Kasanag. Lumapit sa kanya ang halimaw na parang nababasa nito ang kanyang isip. Bigla na lamang itong nagsalita. Tama ka, bata. Ako ang Bakunawa. Pero huwag kang matakot. Hindi ako natatakot sa iyo. Nanginginig na sagot ni Kasanag. Kung gayon, ay ibaba mo ang iyong sandata. May sasabihin ako sa iyo. Mungkahi ng Bakunawa. May sasabihin ka o may kakainin ka? Hindi na sumagot ang Bakunawa, pero bakas sa mga mata nito ang matinding kalungkutan. Kitang-kita rin ang mga sugat nito sa leeg. Bumalik ito sa kailaliman ng dagat at hindi na muling nagpakita. Umuwi si Kasanag,
Ngunit hindi niya masabi kahit kanino ang nangyari. Hindi rin siya makatulog ng gabing iyon. Ano kaya ang gustong sabihin ng Bakunawa? Ano kaya kung bumalik ako sa dagat? Iyan ang mga ginawa ni Kasanag. Kasing gaan ng balahibo ng manok ang galaw niya papalabas ng kanilang bahay. Sakay ng kanyang maliit na bangka, binalikan ni Kasanag ang bahagi ng dagat kung saan sila nagkita ng Bakunawa. Nang masiguro niyang walang ibang tao sa paligid, tinawag niya ang halimaw. Bakunawa! Makikinig ako! 10 minuto na ang dumaan. Wala pa ring nagpaparamdam maliban sa malalakas na alon. Sa sobrang lakas nito, tumaob ang bangka ni Kasanag. Nahirapan na siyang lumangoy. Ito na yata ang katapusan ko, bulong niya sa sarili. Maya-maya pa ay nagpakitang muli ang Bakunawa. Humihip ito ng isang malaking bula na pumalibot kay Kasanag. Nakahihinga ng maluwag si Kasanag sa loob ng bula. Nagliliwanag rin ito, kaya nakikita niya kung ano-ano ang nasa paligid. Ligtas ka na, bata! Makakauwi ka na! Sabi ng Bakunawa. Pero may sasabihin ka pa sa akin. Makikinig ako. Sambit naman ni Kasanag. Hinawakan ng Bakunawa ang malaking bulang na kapalibot kay Kasanag. May mga kamay, pakpak at buntot pala ang Bakunawa. Dinala nito si Kasanag sa pinakamalalim na parte ng dagat. Napanganga naman ang bata sa nakitang kagandahan ng karagatan. Pero mas namanga siya sa ipinakita at sinabi sa kanya ng Bakunawa. Bata! Naniniwala ka ba na kinakain ko ang buwan, kaya naglalaho ito paminsan-minsan? Tanong ng Bakunawa. Ewan ko. Totoo ba? Hindi yan totoo. Maraming Bakunawa ang naninirahan sa karagatan noon. Pero nang dumating ang mga tao sa kapuluan, gumawa sila ng kwento na kami raw ay masama. Kaya gusto kaming patayin. Paliwanag ng Bakunawa. Ngayon, 2 na lang kaming natitira. Dagdag pa niya. Nakakalungkot ang nangyari. Nasaan ang kasama mo? Tanong ni Kasanag. Sa isang nakatagong butas, kinuha ng Bakunawa ang malaking bilog at ipinakita ito sa kanya. Iyan ba'y itlog? Tanong ni Kasanag. Oo, bata! Ipagkakatiwala ko sana sa iyo ang kaisa-isa kong anak kung papayag ka. Sagot ng Bakunawa. Pakiusap, ilayo mo siya sa mga tao. Matanda at mahina na ako. Hindi ko na siya maipagtatanggol bilang kapalit ng kaligtasan niya. Hinding-hindi mawawalan ng pagkaing dagat ang inyong tribo. Sabi ng Bakunawa. Naawa si Kasanag sa sinapit ng mga Bakunawa, kaya tinanggap niya ang alok nito. Makakaasa ka, poprotektahan ko siya. Inihatid ng Bakunawa si Kasanag sa isang lihim na kuweba na wala pang taong nakapupunta. Dito nila itinago ang itlog ng Bakunawa. Maraming salamat sa iyo, bata. Babalik na ako sa karagatan at tuluyan ng mamahinga. Sa kaunting sandaling nagkasama sila, tila naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Paalis na ang Bakunawa nang maalala ng bata ang sasabihin niya. Ako si Kasanag!
Ang ibig sabihin ng pangalan ko ay liwanag! Sigaw niya. Bilang sagot, lumundag sa himpapawid ang bakunawa at ipinakita kay Kasanag ang buo nitong kariktan sa ilalim ng liwanag ng buwan. Napaluha si Kasanag na nakaramdam ng pagkahalong lungkot at paghanga. Hindi na niya muling makikita ang bagong kaibigan. Malapit nang sumikat ang araw. Buti naman at hindi nakalimutan ng bakunawa na dalhin ang bangka ni Kasanag malapit sa kuweba, kaya madali itong nakauwi sa kanilang bahay. Pagtilaok ng manok, agad bumangon si Kasanag at nagpaalam sa ina. Pupunta raw siya sa laot upang mangisda. Pero ang totoo, binabalik-balikan niya ang itlog ng bakunawa sa kuweba. Ito ang ginagawa niya sa araw-araw. Maaga siyang bumabangon upang manghuli ng maraming isda. Pinupuntahan niya ang kuweba at nagsisiga ng apoy malapit sa itlog para mainitan ito. Niluluto at kinakain niya ang iba pa niyang hinuhuli. Nagtitira rin siya ng isda sa harap ng itlog bago umalis. Baka raw gutom ang batang bakunawa paglabas nito. Umuwi siya bago magtanghali at ibinibigay niya kay Inay Bituon ang kanyang nahuli. Aba, ang dami mong huli ngayon ah. Ipangako mong mag-ingat ka palagi, anak. Bili ng ina. Opo, Inay. Kahit hanggang bukas pa yan, hindi yan natin mauubos. Patawang sagot ni Kasanag. Ganito palagi ang nangyayari sa loob ng 9 na araw. Pero sa 10 araw ng pagbalik ni Kasanag sa kuweba, wala na ang isdang iniwan niya sa harap ng itlog. Ang natira na lang ay balat ng itlog. At dito nagtatapos ang ating napakagandang kwento. Naway may natutunan na naman kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli, paalam! Ang kaban ng mga kwento ng bayan ko ay mula sa amin ng Bureau of Learning Resources at ng mga Learning Resources Management Section ng Kagawaran ng Edukasyon. Manood, makinig, at matuto.